Good morning to everyone. Ihanda po natin ating mga sarili upang makinig ng salita ng ating Panginoon. And this is a very important message to everyone, lalo na sa panahon na ating kinakaharap sa kasalukuyan. I would like to read the Bible in the book of Mark chapter 4, 35 to 39 in New King James Version. Aklat ng Marcos, Kabanatang 4, talatang 35 hanggang 39. I would like to share this topic entitled Crossover to the Other Side. Let me read the Bible. On the same day, when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Then he arose and rebuked the wind, and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. Ito po yung mga salita ng ating Panginoon. Pwede ba natin palapakan si Lord? Ang kwento ito ay isang pangyayari kasama ang mga disipulo at ang Panginoon. Siya ay nagyaya. Sabi ng Panginoon, tawid tayo sa kabilang ibayo ng lawa. Sila ay sumakay sa bangka at marami pang ibang mga bangka na kasama nilang naglayag papunta sa kabilang ibayo. At habang sila ay naglalayag sa gitna ng laot, dumating ang napakalakas na unos na halos lumubog ang bangkang kanilang sinasakyan. At si Lord ay natutulog doon sa duluhan ng bangka. Siya natutulog. Lumapit sa kanyang mga disipulo at ang sabi, "Guro, hindi mo po ba alintana? Lulubog na tayo." At sabi ng Bible, siya ay bumangon, sinaway ang nangangalit na alon at ang malakas na hangin. Ang sabi niya, "Pumayapa ka," at pumayapa ang dagat. My topic is about crossover to the other side. Gusto ko pong ipaunawa sa inyo ang mga sitwasyon ng buhay, mga realidad at mga katotohanan na nararanasan natin sa ating buhay. In verse 35, ang sabi ng Bible, on the same day, when evening had come. Sabi sa Tagalog, pagsapit ng dilim o pagsapit ng gabi. Gabos kita may mga kagabiho na naabot sa buhay tayo. Wala man exempted. Lahat tayo merong evening season ang buhay. Naabot ang dulong. Minsan naabot ang rumirong sa buhay sa tao. Nadulong ang isip, nadulong ang paligid, nadulong ang pag-imod, nadulong ang sitwasyon. Kasi nga, merong evening season ang buhay. As if everything seems dark in your family. As if everything seems dark in your finances, in relationship, and even in your health. Everything. May panahon na parang kayong nangangapa sa dilim, parang walang kasiguruhan. Maraming uncertainties. Sinishare ko ito ngayon kasi kahit itong pandemic season na ito, mula noong Marso, nung mag-lockdown ang ating bansa, hanggang ngayon ay pilit natin ino-overcome ang banta ng coronavirus na habang tumatagal, padami na apektuhan. Evening season ng bansa natin dito. Mula nung mag-lockdown until now, this is an evening season for our nation. For all the families, Filipino families. Hindi lang dito, kundi sa ibang bansa sa buong mundo. May evening season. May mga uncertainties. May mga pagkahadik, pag-alala, pagkapungaw. May panahon ng pagkamundo.
May panahon na naghihibik ka, nakamati ka ng panluluya. You feel hopeless, you feel helpless. Minsan diri ko aram ang gibuon mo. Bali simper nilang dudok anay inunta. Nanon naman daw. Nanon na naman kaya maabot sa aga. Nanon naman kaya ang mangyayari sa aga. May dulong din pagtios. Dulong din kamunduan, pandemya. Dulong din kulog din buot. Dulong din kariribukan, disgusto, hiwalaya. Dulong din kauyab, utang, kasakitan, manlaylay, na klase ng dulong ang naranasan sa buhay sa tao. Because the truth is, there is an evening season. May evening season ang buhay. Pero dahil kita nasa kagurangan, kita may Diyos na pinaglilingkuran, your story is about to change. Sabi mo nga sa sarili mo, my story is about to change. Araman natin ang Biblia. Araman natin ang mahal na Diyos. Nagbabago din sitwasyon. Sino ang maghuna na nagbago ang sitwasyon ni Maria Magdalena? Na wala na kung future ang buhay niya. In fact, ang hatod sa mga tao dapat na hindi mamatay. Wala nang future ang buhay ni Magdalena kasi sirang-sira na eh. She was a prostitute. Pero, God can change your story. Kaya ni Lord baguhon ang istorya sa tao. Kaya ni Lord baguhon ang istorya sa finances mo. Kasi naniniwala kita, ang Diyos kaya magbago ng buhay, kaya man magbago ng kabuhayan. Nagbabago ng sitwasyon at kagurangan. Sabi mo nga sa sarili mo, my story is about to change. Naniniwala ako, may mga pamilya nila, may mga sitwasyon nila na babaguhon ni Lord ang kwento. Kwento ng pagtios, it is about to change. It does not matter how dark it looks. It does not matter how dark it seems. It does not matter how dark it is. Kaya inabaguhon ni Lord. Sabi sa Bible, when evening had come, He said to them, siya nagsalita. Alam niyo kapatid, God can speak. God can speak to your situation. And He will speak to your situation. Siya ay kayang mangusap. Nagsusurmaton ang Diyos. Mangungusap siya sa iyong sitwasyon. Mangungusap siya sa iyong kalagayan. Si Lord nag-aagda, kita, pakatulita sa duyo. Nagsusurmaton siya. May magayon siya na agenda. Naghahatag siya ng direksyon. Naghahatag siya instruction. May plano na magayon ng kagurangan. Di man maagda si Lord para isungsinda sa panganib, asinbayaan. Hindi tayo tinawag ng Panginoon sa liwanag upang pabayaan sa kahihiyan. No way. Sabi ng Biblia, tinawag tayo ng Panginoon mula sa dilim at inilipat sa liwanag, hindi upang pabayaan, kundi pagpalain. God can speak to our situation. Kaya puhan ka lang sumang-ayon. We only need to agree with God. We only need to believe. Tubudan ka ang word ni Lord. Tubudan ka ang gisasabi niya. Kaya puhan lang natin magtiwala. Tayo minsan sa mga sitwasyon sa buhay natin, diringan natin alam nanongin mo natin, paano kita makasapot from point A to point B, from point B to point C. Minsan dirin natin alam. But we only need to believe. We only need to trust God. May sinabi na siya eh. May sinabi ang kagurangan, I have come that you may have life and have it more abundantly. Tubudan mo na lang. All things will work together for good to those who love God. Gabos na bagay, ipapangyari mo ni Lord ng mayad sa mga namumuot sa iya. So kung may pangit na sitwasyon sa buhay mo, tubudan mo, may magayon na mangyari sa maabot. Kaya po natin tubudan. Kasi si Lord nagsasaba, nagsusurmaton siya. Kaya po lang natin magtiwala, sumunod, mag-cooperate sa word niya. Sabi nga, if you will not cooperate, you will evaporate. When evening had come, He said to them, sabi ni Lord, let us cross over to the other side. Tawid tayo sa kabilang ibayo. Let us cross over to the other side. I want you to know that life has two sides. Ang buhay, mayroong dalawang gilid. Life has two sides. Kagaya ng bariya. There are always two sides of the coin.
never conclude somebody's life based on one side. Because life has two sides. Lain nga hindi kita pwede maghusga sa tao base sa naiikod mo sa kamutangan niya. Mapagal maghusga sa tao dahil sa naiikod mo na kamutangan niya. We can never conclude somebody's life based on one side. Na masabi ka, wala na yung pag-asa, wala na yung sitwasyon. Isabi nga ng kanta, kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. So we can never conclude somebody's life based on one side because life has two sides. Ecclesiastes 3:1, in everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Sabi doon, there is a time to be born and a time to die. There is a time to laugh and a time to cry. There is a time to embrace and a time to refrain from embracing. There are two sides of life. Huwag kang mag-conclude based on one side. Sino ang maghuna na ang makasal-ano na si Zacchaeus? Sabihan sa kagurangan, salvation has come into this home. Sino maghuna? Na ang mga tao binarat-aratan na sa iya. Ikuyaman, abuhin ang mga tao sa iya kasi siya makawat, nagyaman siya sa pangawat niya, pandarayan niya. Pero sino maghuna? Na sa naging bisita ni Zacchaeus ang kagurangan, nasabi sa kagurangan ang kaligtasan na pasiring din sa balay ni Zacchaeus. So we can never conclude somebody's life because life has two sides. May duman na gilid at tinampo. Maaring ang ibayagi sa sarot na gilid. Pero hindi naman laging ganun eh. Anong side ka ngayon nakapesto? Anong sitwasyon ng buhay ka nakapesto ngayon? At hindi natin pwedeng sabihin hanggang diyan ka na lang, no? May Diyos nga tayong pinaglilingkuran. May Diyos nga magtatanggol sa atin. May Diyos nga tutulong sa atin. Anong side ka na meron ngayon? Saan ka nakapesto ngayon? Pobre ka niyan? Pobre ka niyan? Wala ka kwarta niyan? Makaluluoy ka niyan? Puro ka utang niyan? Makasalanan ka niyan? Empleyado ka? Niyan? Are you depressed today? Are you broken today? Are you hurting today? Are you broke? Are you in pain today? Nagtitios ka? Ano ang sitwasyon mo niyan? Biktima ka? Wala ka kwarta, wala ka pamasahe, maluwi ang pagbuhay, mamundo, naghihibig ka, kawawa ka. Maayos yun ang sitwasyon mo ngayon, but I want to tell you, there are two sides of life. There is another side. Meron pang ibang side. Meron pang isang side. Meron pang may hinuyo na gilid. And Jesus said, let us go over to the other side. Sabi ni Lord, let us go over to the other side. Yan nga ang kaigihan sa atin. Mayroong tutulong sa ating Panginoon. It's good to serve God. May pagdadalhan sa atin ng Panginoon. And I want to tell you this truth. Now that you are now in Christ, this is the truth. Jesus is going to bring you to the other side. Sino naniniwala sana? He will bring you to the other side. Sabi ni Lord, let us go over to the other side. Pupunta tayo sa kabila. Parang sinasabi ng Panginoon, anak, hirap ka ngayon. Dadaling nila doon sa kabila. Doon may sagana doon. Kawawa ka ngayon. Jesus is going to bring us to the other side. May lugar na gusto ni Lord pagdalan sa atin. At gusto ni Lord upudan ka. Gusto ni Lord upudan kita sa lugar na gusto niya dalhin sa atin. Sa mas magayon na kamutangan. God wants us to bring into a better place. We are crossing to the other side. And Jesus is going with us to the other side. Excited ba kayo? Kapatid, mula nang maglingkod ka kay Lord, may magayon na nangyari sa buhay mo. You already have a testimony. May mga testimony ka na saan magayon na nangyari sa buhay mo, naging payapa ang isip mo, may direksyon ng buhay mo, somehow may mga magagayon na nangyari sa buhay mo, pero kapatid, hindi pa tapos si Lord. Umpisa pa lang yan. Hindi pa tapos ang Panginoon. Ang dami pa kayang gagawin ng Panginoon sa ating buhay.
Yung ginagawa sa atin ng Panginoon, yung magagandang bagay na nangyari sa buhay mo ngayon, katiting pa lang yan. Marami pang pwedeng gawin ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? And God is going to bring us to the other side. Kunyari ka niya sa side na ini, ang sabi mo, empleyado ka lang. Ang sabi mo, small time ka lang, naniniwala kapatid. Sino di matupod? Maaring hindi sabi mo, small time ka ngayon, pero dating araw, yung bibig ka big time. Naniniwala kung may mga pamilya din, small time, magiging big time. Sino kaya yun? Yung paniwalaan nila kapatid. Adi ka sa side na yun, small time ka, God will make you big time. Maaring empleyado ka na yan. May mga kaiba ko din, empleyado ka niya. Pero time will come, you will become an employer. May mga tao ka na sa sweldohan. May mga tao magtatrabaho para sa iyo. Nothing is impossible with God. Naniniwala kung may parautang din, maabutan ang maunan magpapautang. Sino kayo? Naniniwala kung sana kaya mag-umpi Lord at istorya sa buhay mo. Naniniwala ako sana. May mga kawaraon na magiging kamay unon. Sino kaya yun? Because God is going to bring us to the other side. May mga kawawa ngayon na mananagana. Sabi mo nga sa sarili mo, pamilya ko yun. Walang imposible sa ating Panginoon. God is going to bring us to the other side. Ang daming patotoo. Si Manny Pacquiao ay isang halimbawa ng pagkilos ng Diyos. Nakaranas ng gutom, ng hirap, nagtinda ng pandesal, ng puto. Mula sa kahirapan, inilipat ng Panginoon sa kasaganaan. And I tell you kapatid, yung mga anak ni Manny Pacquiao, ang kanyang magiging apo at saka apo-apuhan, hindi na alam ang bokabularyo ng pagtios. Di rin na nila maranasan ng pagtios. Why? Because God brought Manny Pacquiao to the other side. Sino hindi ang gusto mo darmo ka ni Lord sa other side of life? Kaya ba ni Lord yun? Kaya ba ng Panginoon? Kaya po mo lang magtubod. Sabi sa Panginoon, let it be done unto you according to your faith. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 9, may duwa na butar na singin agrangay, kagurangnan. Danuli kami. Jesus, Son of David, have mercy on us. Parin silang bulag. Paglapit ng Panginoon, sila'y tinanong ng Panginoon. Ang tanong ng Panginoon, naniniwala ba kayong kaya kong gawin ito sa inyo? Naniniwala ba kayong kaya kong gawin ito sa inyo? Kapatid, hindi tinatanong ng Panginoon kung kaya mo. Kasi may mga bagay sa buhay na hindi rin kaya. Laing hinapot. Ang hapot sa kaguran na laing siya naghapot sa duwa na butahan na kaya niyo? Kaya niyo? Makaimod? Di rin nga ni. Nag-aayo gano'n. Ang hapot sa kaguran na naniniwala ka mo na kaya kong himuon sa iyo. Ang gusto niyo mangyari. Yun ang tinatanong ng Panginoon. Kailangan mo lang maniwala sa kaya gawin ng Panginoon. Sino hindi naniniwala kaya bago ni Lord ang kabuhayan mo? Sino hindi naniniwala na ang pobre kaya payamanan sa Diyos? Kasi kung hindi ka maniniwala, di magkandida ka na lang. Kasi sabi sa Bible, let it be done unto you according to your faith. Kung ano ang pagtubod mo, dito ka dadaraon sa kaguran mo sa pagtubod mo. Are you listening, church? So kahit po na tumugtubod, na inilipat ka ni Lord from one side to the other side, from the side of being a victim, gusto na Lord ilipat ka to become a victor, from demotion to promotion, from disappointment to appointment, from being a sinner to becoming a saint, from local to international. Hali sa kadaihon, magiging kamay unon. Hali sa kamunduan, magsusuplay ang kapugmahan. Hali sa pagtios, ang pagpapala, bubuhos.
Pangako na ni Lord sa Old Testament pa. Nagbabasa ba kayo sa Biblia? The Book of Deuteronomy. Ang sabi ng Panginoon, you will never be a borrower and you will become a lender. Sabi sa Tagalog, hindi ka na mangungutang bagkus ikaw na ang magpapautang. Di ba? Sabi mo nga, gusto ko yan. We have to be a prophet to our own destiny. Sabi mo nga sa sarili mo, I am crossing over to the other side. I am crossing over to the other side. It's not the end of life because there is another side. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, may magayon na mangyari sa buhay mo. Nagdideklara ako, may mga pamilya din, may magayon na mangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo. Tanggapin mo in the name of Jesus. May magayon na mangyayari. Paniwalaan mo, may magayon na mangyayari sa buhay mo, sa mga bata mo. Sabi mo nga sa sarili mo, aabutot ko ang luyo na gilid. Verse 37 says, a great windstorm arose. A great windstorm arose. Sa journey ng buhay, makaikwento ka ng subasko. Sabi ng Bible, habang sila ay naglalayag patungo sa kabila, dumating ang malakas na unos. Hindi tayo exempted sa unos. Sa journey ng buhay, nakakaranas tayo na ng mga unos, mga bagyo. You are going to encounter storms. Subasko, bagyo. May subasko na mararanasan. May subasko ka na mararanasan sa calling mo. Sa pagiging leader mo, sa pagiging Kristiyano mo, sa pagiging disciple mo, sa pagsunod mo kay Lord. Minsan susubaskohon ang karir mo. Minsan susubaskohon ang negosyo mo, ang pamilya mo, ang kabuhayan mo. Minsan may mga subasko na abot. But I would like to tell you, kapatid, now that we are in Christ, kaya kaiba't ang kagurangnan. The storms are not coming to destroy you, but to strengthen you. The storms are not coming to destroy you, but to strengthen you. Di ipapadara ang unos sa buhay mo para wasakong ka, kundi para pakusubok ka. Hello? May kausap ba ako? To display the power of God in you. Para i-display ang power ni Lord, ang kapangyarihan ni Lord. Grabe, hindi mo ni Lord sa buhay ko. Pag may mga unos nita, sabi mo nga sa katabi mo, hindi papasarin ka lang ni Lord. Pinapalakas ka lang ng Panginoon. In fact, ang iba dito ngayon nasa gitna ng storm. I don't know kung anong storm ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero may mga nakaupo ngayon, nakaharap ko, na may mga storm na pinagdadaanan. I just don't know. What storm are you facing right now? Ginsusubas ko ba ang finances mo? Ginsusubas ko ba ang health mo? Ikaw ba may mamatay sa lawas? Ginsusubas ko ba ang pamilya mo? Anong klaseng storm ang pinagdadaanan mo ngayon? You will survive the storm. Sabi mo sa sarili mo, I will survive the storm. You will not die in the storm. You are a survivor. What is killing others will not kill you. What is killing others will not kill you. Kaya mo yan, kapatid. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, kaya mo yan. Kaya natin. Magtatagumpay tayo. Amen? Bakit tayo magtatagumpay? In spite of the storm, you are going to cross over. In spite of the storm, you are going to cross over. Bakit? Bakit tayo magtatagumpay? Bakit kaya natin yan? Kasi nga, di ba sabi sa Bible, you are not in the storm alone. Kasama mo si Lord. Kasama mo si Jesus. Sabi sa Bible, as they sailed to the other side, there were other little boats with him. Ang kagandahan lang ng mga disipulo, doon sa bangka, kasama nila si Lord. Paano yung ibang bangka na wala si Lord?
Sa journey ng buhay, may mga taong naglalakbay di kasama ang Panginoon. Maraming nabibigo. Maraming nadadamage. Maraming nasasalanta sa storm. Pero kapag kasama mo si Lord, you will survive the storm. Sigurado ka? Kasama ba natin ang Panginoon? Kahit gaano katindi ng bagyo, basta kasama mo si Lord, you will survive. Sabi mo nga, I will survive. Kasama natin ang Panginoon eh. Ha? It may seem you are in crisis. Yes. It may seem you are in crisis today, but you are in Christ already. Meron ka ang crisis, pero hindi na kay Kristo na. Kasama mo sa bangka ang Panginoon. Sabi ng kanta, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He brings me home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He brings me home. Kung siya'y nasa akin, may itiring angkin, kahit bagyo ay dumating. Kung siya'y nasa akin, may itiring angkin, hanggang ako'y tunin. You can smile at the storm. Why? Kasama mo ang Panginoon. May kausap mo ba ako? Walang bagyo na makapaghahat lang sa pagtawid mo sa kabila. Kasi sinabi ng Panginoon, tatawid tayo sa kabila. Eh kahit may bagyo pa yan, nagsalita na ng Panginoon na itatawid ka. Hello, may kausap ba ako? No storm can hinder your crossover. It may have some stopover, but it will not hinder your crossover. Sabi ng verse 38, Lord, don't you care that we perish? Sabi ng mga disipulo, Panginoon, wala ka bang malasakit? Hindi mo ba alintana? Lulubog na tayo. May maraming Kristiyano katulad ng mga disipulong ito. Nakita nila kung paano siya magpakain ng libo-libo. Nakita ng mga disipulo kung paano magpagaling ang Panginoon ng mga may sakit, paano buhayin ang mga patay, paano palakarin ang mga lumpo, makakita mga bulag, mangha-mangha, napapawaw. Pero sa panahon ng kagipitan, nag-iiba ang pananaw. Napapaayaw. Lord, di mo alintana. Wala ka, Lord, wala sa akin. Mamamatay kita, mabubutol kita. When they feel like sinking, when they feel nothing is moving, nothing to display, some would say, God doesn't care. Minsan maawan mga Kristiyano. Sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng utang, minsan nakasabi na naman din si Lord. Ayun na si Lord. Marasa pa man si Lord. Pinabayaan na kita sa kagurangan. Ang dali natin sabihin niya, kapatid, discouragement is no respecter of person. Walang pinipiling discouragement. Akala mo kapag ipit ka, iniwan ka na ng Panginoon. Akala mo kapag ang dami mong problema, kinalimutan ka na ng Diyos. Akala mo pag mukhang kawawa ka na, pinalikuran ka na. Akala mo kapag nasasaktan ka, wala na siyang pakialam sa iyo. But I want to tell you, my dear brothers and sisters, even when you do not see Him during the storm, God is still there. Kahit hindi mo siya makita sa storm, nandun siya. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ko'y di iiwan, di pababaya. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ko'y di iiwan, di pababaya. Handun ang Panginoon kahit di mo siya nakikita. Sa panahong akala mo, wala siya sa oras ng subastos sa buhay mo. Sa panahong akala mo, wala siya sa panahon ng unos ng buhay mo. Doon kakamali ka. Akala mo lang wala ang Panginoon. God is with you in this storm. He is the God of your morning and He is also the God of your evening. Siya ay Diyos ng iyong liwanag at siya din ang Diyos mo pagsapit ng iyong dilim. Hindi kayo iwan ng Panginoon.
Hindi pwedeng sasamahan ka lang ni Lord sa panahon ng liwanag sa araw, sa gabi iwan ka. Sa panahon ng araw, sa panahon ng gabi, o dinig ng buhay, sasamahan ka ng Diyos. God is with you in this storm. Nandun ba ang Panginoon sa bangka? Even when you cannot trust Him, you should trust Him. Sa panahon parang ang hirap magtiwala, ikaw ay magtiwala. His silence is not His absence. Di nangangahulugan sa panahon ng storm mo, hindi nangangahulugan na silent si Lord. Hindi nangangahulugan na siya ay silent, at siya din ay absent. Dahil silent, absent? No. Binabagyo ang bangka, nasa gitna ng laot ang mga disipulo. Jesus was silent. Why? He was sleeping at the stern. Sa dulo ng bangka siya ay natutulog. Pero siya ay nandoon. Papayag ang Diyos. Papayag ang Panginoon. Mapahamak sila. Andun siya kasama. Hindi papayag ang Panginoon. His silence is not His absence. The disciples tried everything and nothing seems working. They tried everything and nothing seems working. Siguro sa panahon sa nagsusubasto, ang tindi ng unos, napapasok na ng tubig ang kanilang bangka. Siguro limas na sila ng limas. Ginawa nilang paraan, yung direksyon ng bangka, yung tubig, nililimas nila. Mga mandaragat naman sila eh. They tried everything but it seems nothing is working. Kasi ang patindi yung unos. Ikaw kapatid, nasubukan mo na rin ba ito? Ginawa mo na ang lahat-lahat, pero parang walang nangyayari. Ginawa mo ng lahat-lahat, pero parang walang nangyayari. Tudong kayod ka. Ang gabi ginagawang araw, ang araw ginagawang gabi, tudong kayod. Ang sipag-sipag mo, kayod ka ng kayod. Ganun pa din, kulang pa din. It seems nothing is working. Para kang electric fan, laging naka number 3. Laging naka full speed. Laging naka number 3. Walang pagod sa kaiikot, ang bilis-bilis umikot. Pero hindi umaalis sa pesto. Ikaw, sobrang ang dami mong ginagawa, ang dami mong effort, pero hindi ka nakakaalis doon sa lugar na yun. Kulang pa rin. Gipit pa rin. May utang pa rin. Ganyan pa rin ang buhay. Ang dami mo ng effort, di pa din nag-workout. Lahat-lahat na ginawa mo, pero ganun pa rin. Ang balay, maririmata. Ang negosyo mukhang sasara. Ang emosyon, tulala. Ang pamati, kawawa. Ang mata, may luha. Ang dilihensya, mailap. Ang relasyon, masaklap. It seems nothing is working. Sabi ko, kung ang gabos kong nakulong, kung gabos kong nakulong o sakit, nadadala sa dupo, di anisan ko na kuntahan. Gabos ba nakulong, nadadala sa dupo? Kung gabos nakulong o sakit, nadadala sa dupo, di aniso. Kulog din ulo, dupong anunan. Tangkas ang kulog sa ulo, kay may anunan. Di aniso. Kulog din ngipon, dupong din buyo. Nakamati ka din. Katrangkiluhan, kay nawara kung sige kung dahil sa buyo. Dahil mo ko ka. Kulog din rayuma, dupong lang kawas. Kulog sa kilikili, dupong tawas. Nandiyan dupong ka matawas. Try mo sis. Try mo kapatid. Kasi pag diri mo dinubog ina, ang kulog sa kilikili, pag diri mo dinubog sa tawas, malaog ang binino sa irong, makulog ang sentido. Ano nang naman ang ibuhan mo? So habang nagdudubog din tawas, magdubog din ano na. Kung ang gamos na kulog na nadaras sa dubog, dahil sa kulog din likod, sa lumpas.
Yan na nung idubog mo sa kulog ng buod. Nano kaya pwede mo idubog sa kulog sa puso mo? Kulog sa buod mo, sa asawa mo, sa bata mo, sa nagiging sa ito rin makulog sa buhay mo. Nano pwede mo itadubog? Anong dahon-dahon ang pwede mo idubog pag makulog ang bulsa mo? Ano na klaseng dahon na didudubog mo sa pitaka mo? Storm is a test. Ang unos, pagsubok. Storm is a test. Your storm is a test. Pero kaiba mo si Lord. Your test will be turned into a testimony. Amin na buto kapangyarihan ka. Your test will be turned into a testimony. Your trial will be turned into triumph. Your mess today, your mess will be turned into a message. Your devastation will be turned into restoration. Ako, naniniwala ako, the best part of your life is not behind you, but before you. Naniwala ka mo sana? The best part of your life is not behind you but before you. Ang pinakamagandang bahagi ng buhay mo wala sa likuran mo. Wala sa nakalipas na buhay mo. Ang best part ng buhay mo yung nasa unahan mo. Hindi yung nakalipas. That is the best part of your life. Ang pinakamasayang pangyayari sa buhay mo hindi yung kahapon kundi nandoon sa bukas. You stay alive. May magandang mangyayari sa mga susunod na oras, sa mga susunod na araw ng iyong buhay. Amen po ba? Verse 39, Then he arose and rebuked the wind. He arose and he rebuked the wind. Mga kapatid, babangon si Lord para sa iyo. Babangon si Lord sa kalagayan mo. Babangon si Lord para sa pamilya mo. Kasi may malasakit ang Panginoon. Nagmamakulog, may puso sa iyong Panginoon. Sabi ng Bible, He rebuked the wind. May i-rebuke si Lord sa buhay mo. May isasawayon si Lord sa buhay mo. Naniniwala ka may pamilya din, papasyaran ka sa kaguranan kay may i-rebuke si Lord sa laos ng pamilya mo. May i-rebuke si Lord, may isasawayon si Lord sa laos ng pamalay mo. Papasyaran ka na para sabihin sa kaguranan sa laos ng palay mo. Ikaw utang, kahirapan, lumayas ka dito sa lugar na ito. Karamdaman, sinasaway kita. Ang daming sasawayin sa iyo ng Panginoon sa loob ng pamamahay mo. Utang, pumundo ka. Pagtios, humali ka. Sakit, humali ka sa pamilya nini. Bisyo, humali ka. Bitterness, unforgiveness. Kadimalasan ng buhay, depression, frustration. Umundo ka. Maraming i-review si Lord. The Lord will arise for you. Babangon si Lord para sa iyo. Sabi ko sa iyo, kasama mo ang Panginoon. Tutulungan kasi sa aga ng ating sarili natin kaya, kailangan natin tulong ni Lord. Sino naniniwala? Babangon ang Panginoon para sa iyo. May sasawayon si Lord sa pamilya mo, kapatid. Kaninong pamilya kaya yun? God will arise and He will rebuke poverty. He will rebuke sickness. He will rebuke infirmity, failures, frustration. He will rebuke defeat. He will rebuke frustrations, shamefulness, kabiguan, utang, kamalasan, sin. He will rebuke. Anong nais mong i-rebuke ni Lord sa buhay mo? Anong nais mong i-rebuke ng Panginoon sa buhay mo, sa pamilya mo? May mga papalayason si Lord sa buhay mo. Nandumduman ko itulugod na pastor na inimbitaran sa sarap na pamilya kay miyembro sa pamilya, di sasapian ng demonyo. Di para rebuke sa pastor may sapi. Sabi sa ito na pastor ito, ikaw na demonyo ka, lumayas sa babae ini. Kung demonyo ka lumayas sa babae ini, bakit na aga, hinapunan hanggang gabi, di naghahalin demonyo. Pagalo ng pastor. Mas tinanong, palayas ang pastor sa demonyo din, naglalayas.
Ikaw na demonyo ka, lumayas ka. Lumayas ka. Dahil naglalayas ang demonyo. Pagkagabi sabi sa pastor, ikaw na demonyo ka, lumayas ka. Kung di ka malayas, ako ang malayas. Huwag na ba humali? Kung minuli ang pastor, kung di ka malayas, ako ang malayas. Pero si Lord, dumudamang papalayas ni Lord. Hello? Pagka mamauli sa balin niyo, pag nakikita niyo may you'll be a prophet to your own destiny. Pag nakita niyo may pagtios sa loob sa pamilya, may pagtios sa loob sa balay, pero may karanibukan, may pamilya ba din na pag nagkasakit ini, taon-taon, pag ayat, may ano naman sa iyo. Pag ayat sa din, saro na naman ang miyembro sa pamilya may sakit, palipat-lipat na. Sabi yung rebuke. Si Lord na rebuke eh. Ikaw mauli ka. Pagtios sa pamilya, ikaw pagtios sa kinakaramdaman, illegal kayo sa bahay namin. Binayaran na sa krus ng Kalbaryo ang aming mga sakit, ang mga kamalasan, kahirapan. Kaya kahirapan sa karamdaman, kariribukan, you are illegal in this house. Lumayas ka ba in Jesus' name? Palayasan mo. Hello? He rebuked the wind, sabi ng Bible. Jesus arose and He rebuked the wind. And He said to the sea. Sabi sa Bible, He rebuked the wind and He said to the sea. Kinausap ni Lord yung dagat. Kinausap ng Panginoon yung dagat. Alam ko kapatid, may mga problema ka. Pero maniwala kapatid, may mga kakausapin si Lord para sa iyo. Kasi may mga problema ka na diri ko na kaya. Sabi mo, Lord, diri ko na kaya yung pasaway sa din, pasali sa din na agong ko. Lord, diri ko na kaya ang pasaway sa din ng mga bata ko. Diri na nagbabati sa akon, walang nagalang sa akon, mga masimbago sa akon. Kapatid, maniwala ka. May mga kakausapin ng Panginoon. Kakausapin ng Panginoon yung asawa mo. Kakausapin ng Panginoon yung mga anak mo. Kakausapin ng Panginoon yung mga magulang mo. Kakausapin ng Panginoon yung katransaksyon mo. Yung boss mo, yung employer mo. Kakausapin ng Panginoon yung teacher mo. Kakausapin ng Panginoon yung pinagkautangan mo. May dumating sa akin, matagal na eh. Sabi sa ako, Pastor, palabaw ang utang ko. Sa inistorya niya sa ako ng utang niya, nakamati ako ng grabe na burden. Ay, sabi ko, kung mayaman lang utang, bayadan mo ng utang sinatawag na ito. Grabe ng utang. Wala na siya ginsisweldo. Puro na lang. Wala siya ginsisweldo. Pakatong na puro sa interest ang kwarta niya. Di siya nakabayad sa utang niya. Ang kwarta niya, pakatong lang sa interest. Pag di siya nakahulog ang interest, ang tubo, magtutubo. Aram ko, sabi ko, sa natural na paagi, di kaya. Cannot be. Sa natural na paagi. Kaya po sa intervention sa mahal na Diyos. Paano makaan, palabawan mo utang. Kumbaga malulumos ka sa utang. Kasi sinabi sa akin, grabe. It would take years, pati gurangan sa di makabayad sa utang kung walang konsinto. Naghagas ako ng prayer. Araw na yun. Pinag-pray ko ito. May pinagkakutang siya, and believer ang pinagkakutangan niya. Sabi ko, Lord, istorya mo kaguraman ang pinagkautangan sa iyo. Natawa na yun. Hamo talagang pamadji ko. Lord, kausapin mo, pinagkakautangan niya. Ipuin mo puso na kanyang pinagkakautangan. Pinag-pray ko siya. Pagkatapos siya pag-pray, ang sabi ko sa iya, magpakatotoo ka. Kaysa nagpipretend ka na kaya mo, nalain na mo naman kaya. Nang awat ka na ng kahulog, kung totoo so, ang kapital, nabalik na niya sa kapuporsinto niya. Pero ang kapital, ang tupa, bayadan pa niya. Nagbabayad siya porsinto. Tiba-tiba na kung tutuso sa halawig na panahon. Ganahuno na nagpautang sa iya. Sabi ka sa iya, istoryahan mo. Illegal mo ang card mo.
Don't pretend na kaya mo, kasi hindi mo na nga kaya. Sabihin mo na. Hindi ko na kaya magbayad sa kapupulisin ko sa iyo. Aram ko niyo, nagkatusiya sa pinag-utangan. Di rin pa siya nakasuma ko. Kaya ako naniwala. He rebuked the wind and he said to the sea. Sino kinausap yung dagat? Sino kakausapin niyo yung pinag-utangan mo? Kakausapin din nyo yung asawa mong pasaway, yung anak mong pasaway. Kaya ako, sino kausapin niya? Pag rami niya, di rin pa siya nakasurmado, aram na sa ito. Aram mo sabi sa iya, anong hirap nilang sa dinimuon mo? Hindi ka na mag-porsyento. Bayanan mo na lang mutay-mutay ng utang mo hanggang makabayad ka. Grabe na kaginawa sa iyo ito. Nakabayad ako sa utang ko. Kaya ano din, sige mag-porsyento. Ang sabi, ibalik mo lang ang kapital. Kaya tiba-tiba na eh. Pero kung iba-iba ko lang, ang kinis na sa kagurangan, hindi na tugon. Ito yan, 1% hanggang magdirimandahan. Ayun ang talagang intervention ng kagurangan. Sabi, gusto sa tama. Hindi na po nagsusurma ito, ninunahan ako, sabi sa akin, bayanan ko na lang punuan, utang ko. Wala na ni porsyento, basta may balik lang ang kapital. Kung tutusot, tiba-tiba niya. Alam mo kapatid, may kakausapin ng Panginoon. Sino gusto mong kausapin ng Panginoon ngayon? Meron ka bang pinoproblema? Sinong tao pinoproblema mo? Asawa mo, anak mo, pinag-utangan mo. Sige, pumigit ka nga saglit. Pumigit ka. Kung may pangangailangan ka ngayon, may gusto kang kausapin ni Lord sa buhay mo ngayon. Anak mo, asawa mo, employer mo, teacher mo, pinagkakautangan mo. Sino yung kaaway mo? Kapitbahay mo, nakaaway mo? Meron ka bang kaaway na sakit ang ulo mo? O meron kang gustong kausapin ng Panginoon ngayon? Sabihin mo sa Kanya, tanda na nagpapakampi ka kay Lord. Itas mo ngayon ang iyong mga kamay sa Panginoon. Itas mo yung kamay. Lord, ang mga kamay na ito, Lord, God, ang nais, Lord, kausapin mo ang kanilang mahal sa buhay. Lord, sino bang tao, Panginoon, na kanilang pinoproblema? Asawa nila, mga anak nila, magulang, kapitbahay, kamag-anak nila, pinagkautangan nila. Lord, kausapin niyo, Panginoon. Kung paano mo kinausap ang dagat, Panginoon, kausapin mo rin, Panginoon. Lord God, ang kanilang katransaksyon. Kaya kausapin mo ang kanilang boss, kausapin mo ang kanilang asawa, ang kanilang mga anak, ang kanilang magulang, ang kanilang kapitbahay, ang kanilang kaaway. Kausapin mo, Panginoon, ang mga destiny killers. Lord, palayas mo sa buhay nila, kausapin mo, Panginoon. May mga tao ka, kausapin ka. For, Lord God, in their favor, Panginoon. Kakausapin mo, Panginoon, pabor para sa mga anak mo, Panginoon. Lord, this I pray, Lord God. Hayang Panginoon, Lord God. Lord God, may sana kanila mga pag-alala, Panginoon. Kausapin mo ang mga tao ito. Kausapin mo ang mga sitwasyon na kanilang bigdadaanan. In Jesus' name, everybody say, panabangan natin, Panginoon. Sabi ko lang ako, may mga kakausapin ng Panginoon. Kakausapin ni Lord ang bank account ko. Kakausapin ni Lord ang ATM card mo. Kaya kung di magdeklara ka rin ng ATM card mo, ikaw, magkakalaman ka. Kaya mo kausapin ni Lord ang kabuhayan mo, ang savings mo, ang negosyo mo. Sabi ko, ikaw, magkakalaman ka, ATM card, magkakalaman ka, pagpunta mo ng ATM machine, pag sinukso ko, magkakalaman ka in Jesus' name, pag-imudan mo. Wara. Sinaman, sabi sa propeta kanya kito, kumarigos ka. Nagkarigos sinaman, pagbuntog niya sa tubig, paglusbog niya sa tubig, pag ahon niya, wala. Wala nangyari. Pero hindi siya nagudong. Lusbog ulit sa tubig, pag ahon, wala. Pero, didoro-diretso lang. Sa ikapito na lusbog sa tubig, pag-ahon. Sabi sa Biblia, ang ketong niya, sabi sa Bible, ang kanyang balat ay naging kutis bata.
Deklara lang ng deklara, kapatid. Kapag deklara mo, dinideklara mo ang salita ng Panginoon. Magkakamero ka ang wala, magkakamero. Sabi nga, call the things that are not as though they were. Tawagin mo mga bagay na wala na para bagang naririyan. Pananampalataya yun. Amen po ba? Palapakan natin ating Panginoon. He rebuked the wind and he said to the sea, "Peace, be still." At sabi ng Bible, and there was a great calm. There was a great calm. There was a great calm. Sabi mo sa sarili mo may problem. Sabi mo sa sarili mo may problem is coming to an end. Your problem is coming to an end. There will be a great calm. In fact, habang nakaupo ka dyan, kapatid, habang nakaupo ka dyan, may solusyon na. Habang nakaupo ka dyan, may ginagawa ng Panginoon. May inaayos na si Lord sa buhay mo. May kinakausap na si Lord sa bahay niyo. Habang nakaupo ka dyan, may hinihipo na si Lord, may kinakausap na. May nangyayari na ngayon mismo habang nakaupo ka. May sagot na ang Panginoon. May isusolve na si Lord na problema. May sakit na naging papayad. May maluya naging papakusog. May mamundo naging papaugma. May pangangaipo naging hihipno. May makulog naging papaumayan. May naghihibi na papatawa mo ni Lord. There was a great calm. There will be a great calm in your family. Ano mang nagkukos ng worries mo, ano mang dahilan ng mga pangamamot, pag-alala mo, there will be a great calm. Maayos ang lahat. Amen? From disappointment to appointment. From demotion to promotion. From grace to grace. God is going to show up. No worries. Nagdideklara ako ngayong week magsasalita si Lord sa finances mo. Ngayong week magkakausapin ni Lord ang mga anak mo. Asawa mo, mahal mo sa buhay. This week will be a great calm for everyone. Mayroong magandang mangyayari, mayroong pagpapala. Somebody is going to cross over this week. Sino kaya yon? Magsabing amen kung ikaw yon. Nagdideklara ako ngayong week ito. Kung ikaw yung magsabi kang amen, may tatanggap ng malalaki. May panalangin masasagot. May sakit na ibabangon. May utang na mababayaran. May mahal sa buhay na babalik. May bibili ng sasakyan. May papasok na pera sa bank account. May magte-text ng blessing. May magpapadala ng kailangan mo. May sulat na darating. May tatawag sa telepono. May tatanggap ng padala. May malaking opportunity na lalapit sa iyo. May mabubuksang malaking transaksyon. May magbibigay sa iyo ng cheque. May mag-abot ng pangailangan mo. Kanino kaya yun? Sabi mo, akin yun. Your storm is over. May ililipat si Lord sa other side. Magsikay kayo sa pangalan natin, Panginoon. Palakpan natin malakas ang ating Panginoon. Hallelujah.